Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Congresswoman Stella Kimbo umamin na hindi na naitago ang katotohanan. Tamba at saldi tumakyas sa plenaryo dahil sa ginawang pagbubulgar nitong si Stella Kimbo sa kanilang mga kabalbalan at katiwalian at ang mastermind sa mga kanilang mga pangungupit or pagkakamkam at pagbubulsa dito sa pera na galing sa kaban ng bayan. Wala ngang master plan at walang flood control project ang nangyari kaya na lamang ang buong Manila ay sobra ng nabaha dahil ang naka-assign pala dito na kongresista o ang naka-assign dito na tao ay ito palang si Kimbo na ito. Ngunit dahil nga sa sobrang rami niyang biniling mga kanyang kailangan o tinatawag niya daw na necessities ay binili niya na lang or ginabit niya na lamang na itong budget ng pangkontrol sa flood control project na pinangbili niya ng kanyang relo, mga bag, mga alahas at sasakyan na puro pa bulletproof. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi pwedeng mapagkatiwalaan ngayon ng ating House of Representatives dahil nga sa sobrang dumi na kanilang pinaggagawa. Ngunit nung panahon naman ni dating Pangulong former President ay walang ganitong katiwaliang nangyayari. Kung meron man ay sobrang konti. Ngunit dito sa tinatawag nating administrasyon ni Kuting ay sobra-sobra na talagang kakamkam ng pera na galing sa kaban ng bayan at grabe ng pangungurakot at sobrang lantaran pa. Hindi nakikita na nga ng ating pisikal na mata, ngunit bakit ang ating mga gobyerno ay wala pa rin ginagawa upang magawan ng paraan ng mga tiwali or makasuhan ng mga kongresistang or mga government officials na ito na tila ba puro na lang pangungupit, pagnanakaw ang hinaasikasos ng kanilang mga opisina. Para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. Kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung meron ka naman pong hinaing, huwag mo pong kakalimutan na ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon. Always remember that as citizen of this country, do not let your thoughts left unspoken. Sabihin lang po kung anong yung mga komento at ating pag-uusapan. And may God continue to bless and protect our country, especially our leaders na talagang gumagawa ng katarungan at may pusong may integridad at talagang may puso sa pagsisilbi sa taong bayan at pati na rin sa ating bansa. Muli po, maraming salamat and God bless. Madam Speaker, will the sponsor yield to some questions, Madam Speaker? Certainly, Madam Speaker, Your Honor. Yes, Madam Speaker, it is notable since the President, Marcos Jr., assumed position as President of the Philippines in 2022, the budget allocation under the unprogrammed appropriations increased. Tama po ba? Madam Speaker, tumaas po siya, Madam Speaker, in beginning 2021. Tumaas po siya during President Duterte, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, 2022, 2023, and 2024, tumaas po ba ang unprogrammed appropriations? Madam Speaker, my time is counting. Madam Speaker, I'm ready to answer. To be accurate, in 2020,
In 2018, it was 75.34 billion. In 2019, it increased considerably to 197.135. And then in 2020, 216.303. In 2021, 176.315. 2022, 251.63. 2023, 807.162. 2024, 731.4. Thank you, Madam Speaker. So, which means, Madam Speaker, from 251 noong 2022, it became 807. Unprecedented po yun. And 731 for 2024. So malaki po, Madam Speaker. But Madam Speaker, gusto kong magtanong, kaugnay din sa PhilHealth, Madam Speaker, ano-anong GOCCs pa ang may excess funds? Can you give us the breakdown at ano-anong GOCCs din ang nagbabalik sa National Treasury? Madam Speaker, Your Honor, as of August, it is just PDIC as well as PhilHealth, Madam Speaker. May breakdown kayo, Madam Speaker? Yes, Madam Speaker. For first tranche of PhilHealth amounting to 20B, dated May 13. First tranche of PDIC amounting to 30B, dated June 5. Second tranche of PDIC dated July 1, amounting to 30B. Third tranche of PDIC amounting to 20B, dated August 14. And second tranche of PhilHealth amounting to 10B, dated August 22, for a total of 110. Thank you, Madam Speaker. 110B. So, Madam Speaker, sa 2024 GAA Unprogrammed Appropriations Special Provision Number 1, dinagdag ang GOCC excess funds noong Bicameral Conference Committee bilang isa sa mga magpupuno ng unprogrammed appropriations. In-expand, therefore, ang mode ng UA. Hindi ba parang Maharlika Investment Fund ito? Unang beses itong ginawa, isa sa mga naging issue dahil dito ay ang pagbabalik ng PhilHealth sa National Treasury ng excess funds. Kaya po yung kaninang sinabi ninyo. At paglalagay nito sa UA or Unprogrammed Appropriations. Madam Speaker, magkano ang kabuang halaga na nakolekta mula sa GOCCs para pondohan ang unprogrammed appropriations sa 2024? So para sa buong taon, ang nakaprograma po ay 194.78. 194.7. Pero yung nabanggit ko po sa inyo kanina, yun na po yung na-release. Yung 110B, Yes. ay yun ang na-release. Yes po. Madam Speaker, sa 194.78 billion na nakolekta na pinondohan ng UA, tama bang sabihin, from January 1 to July 31, 2024? No, I gave you the dates. So, nung release, so nag-umpisa lang siya after those releases. The first release, I believe, was May. So, Madam Speaker, if I may, ang UA ay natitrigger lang po siya ng excess revenues, Okay. among others. Yes. Madam Speaker, so yung 194.78 ay hindi pa released all, ganon? Hindi pa po. Naka-program pa siya. Program.
Yes, kulang pa Yes. po. Program to be released, Madam Speaker. Saan i-release, Madam Speaker? May listahan ba kayo? Is it different from the one here? Yes. Madam Speaker, meron tayong listahan ng for charging to UA. So, ano po ang what is the pleasure of Your Honor? May I have a copy, Madam Speaker? Yes. Mahaba ba, Madam Speaker? Mahaba-haba po. But what is notable is that nung na-release po ang PhilHealth, ay agad-agad pong nabayaran ang ating utang sa ating healthcare workers. Kung naalala po ninyo, ang utang natin sa kanila noong pandemya, yung Public Health Emergency Benefits and Allowances for Healthcare and Non-Healthcare Workers, na-release po natin yung 27.453 billion. So yun po ay isa sa notable na nabayaran natin as a result of the transfer from PhilHealth amounting to 30 billion. And Yes, this was done July 5, 2024. Yes, Madam thank Speaker, you, Madam Your Honor. Speaker. Mamaya pupuntahan ko po yung issue na yan, Madam Speaker, because we think that dapat nasa regular line item talaga yung personal benefits and budget para sa public health emergency benefits and allowances and not in the UA, Madam Speaker. Madam Speaker, dito, PDIC, tama ba? PDIC and PhilHealth lang ang GOCCs. Meron That pa is bang correct. iba? Wala na. Wala na po as Wala of remit. today, Madam Speaker. As of today, wala na. Madam Speaker, yes. Madam Speaker, noong 2023, sabi ko nga, nakita ang pagtaas ng i-allocate na pondo sa unprogrammed appropriations mula sa 2023 NEP na 588 billion naging 807 billion sa 2023 GAA, Madam Speaker. So meron pang mula sa NEP 500 pero naging 807 dun sa GAA. At 332 billion dito ay napondohan. Sa 2024 NEP, bigla na lamang lumaki ang UA, ang unprogrammed appropriations mula 2024 NEP na 281 billion, naging 731 billion sa 2024 GAA. Tama ba, Madam Speaker? 168, ang sinabi nyo kanina ay 194.78 ongoing pa. Yung unprogrammed appropriations ay pinupondohan or napondohan mula January to July 2024. Diba? Certain sections, kasi ang sinabi nyo po kanina, 194.78. Yes, that is from the two GOCCs mentioned earlier, from PDIC and PhilHealth. Oo. Pero, Madam Speaker, yung itemized kanina na sinabi ninyo, na na hinihingi yung copy, Yes, kung I- magkano doon, kung ilan doon at magkano doon, hindi pa natin Yes, alam. Madam Speaker, if I may explain further, meron tayong dalawang, at least 3 categories ng UA. Yung nare-release as a result of excess revenues, that's one category. Meron tayong nare-release without excess revenues, meaning to say, katulad ng mga loans, kapag handa na ang documents ng loans at ito
ang mga projects to be funded by loans ay shovel ready na, ready for implementation, ay automatically pwede na siyang ma-release. So that's the second category. The third category is ito pong na-mention natin na kapag certain GOCCs na merong pong excess revenues, katulad ng itong PDIC at PhilHealth na nabanggit kanina, and ito po, mapopondohan po ang certain projects based on a system of prioritization na nandun din po sa special provision. Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, given na malaki kasi yung pondo, no, Madam Speaker, na nilalaan sa unprogrammed appropriations, kaya kanina tinatanong ko yung itemization and ng unprogrammed appropriations. Pwede ko pong makuha yung copy para... Now, sa unprogrammed appropriations, halimbawa, general lang. Can I have, para maperus? Halimbawa, sa general, strengthening assistance for government infrastructure and social programs, or sa GISIP, may nakalagay ba dyan kung anong mga programa, departamento ang bibigyan nito? Meron po, Madam Speaker. Itemized po yun, Madam Speaker. Yes po. Kaya natin, Madam Speaker, tinatanong to, napaka-vulnerable, no, sa corruption ng ganito. Kailangan transparent po tayo dito. So for example, for 2025, nakalista po dito amounting to 78.363 billion. At nakalista po dito $16 items. Okay. So I can also provide the list, Madam Speaker, to your honor. Thank you, Madam Speaker. Antayin ko po yung list. Madam Speaker, sa 2024 UA Special Provision number 1, din, sinasabi na may top priority na paglalaanan ng unprogrammed funds. Una rito ay ang personnel benefits o sahod, social services, continuing public health emergency, government counterpart for foreign assisted projects, infrastructure projects, at iba pa. Pero nakalagay din sa UA provision na pwedeng i-modify ang order ng priority. Now, Madam Speaker, ibig sabihin, pwedeng unahin pondohan ng makokolekta sa unprogrammed appropriations ang infrastruktura. Depende kung sasabihin ng Presidente. Tama po ba? Madam Speaker, well, una sa lahat, ang nagde-decide dito sa pag-prioritize, well, may sistema naman talaga ng pag-prioritize, which is sinusundan naman ng ating DBCC. So far, ay wala naman paglihis dito sa prioritization. So, yun po. Madam Speaker, ang tanong ko simple lang eh. Pwedeng i-modify ng Presidente. Kumbaga, sa order of priority, pwede niya sabihin, bibigyan ko ng infrastructure ito kesa sa sweldo o sahod ng ganito. Kasi ang nakasulat dito, Madam Speaker, pwedeng magbago, pero
based on commitments to international and multilateral organizations, based on the Philippine Development Plan 2023 to 2028, based on the medium-term fiscal framework, based on the 8-point socioeconomic agenda, and for those that may be identified as key budget priorities. So hindi po siya base sa specific na sinasabi ng isang tao. Nakabase po siya sa mga principles na to, sa mga documents na to, sa mga programa na to. So yun po ang sinusundan ng pag-prioritize ng releasing ng unprogrammed appropriations, Madam Speaker, Your Honor. Yes, thank you, Madam Speaker. Tinatanong ko to kasi nakita ko naman yung special provision number 1. Tama, notwithstanding the foregoing, the order of priority may be modified to support the funding of urgent or implementations-ready projects, which are 1, 2, 3. Yung sinabi nyo nga po. 1, 2 lang pala. Tapos merong I and II. No? Para sa PDP 2023-2028, so medium-term fiscal framework. So, Madam Speaker, ang tanong ko dito, sa UA, sa 2024 UA Special Provision number 15 ng DBM, ang DBM ang authorized para mag-approve ng modification na ito. Tama po. Yun ang sinasabi nyo eh. Tama po. Madam So, Speaker, kung Your Honor. DBM, ano-anong modification at ilan ang na-approve na modification ng DBM? Madam Speaker. One-minute suspension, Madam Speaker, while we Session check the suspended. documents. Session resume. Please proceed. So far, Madam Speaker, nagkaroon pala ng dalawang modifications. One is the public health emergency benefits and allowances for healthcare and non-healthcare workers. Ito po yung nabanggit ko kanina na bayad natin sa healthcare workers nung pandemya. At pangalawa po ay ang maintenance, repair, and rehabilitation of infrastructure facilities. Ito po yung sa right-of-way. Pero po, nagkaroon ng modification dahil po nagkulang ang amount. Hindi po dahil mababa ang kanilang priority at inuna sila sa release. So halimbawa po, pagdating sa COVID allowances, ang nakaprogram na amount is 25.1 billion, pero ang kinailangan i-release ay 27.4 billion. Kaya nagkaroon ng need to modify. Pagdating naman po sa right-of-way, ang original na appropriated amount is 3 billion, pero ang kinailangan po ng DPWH for right-of-way is 6 billion, Madam Speaker, Your Honor. Yes, thank you, Madam Speaker. May we have a copy of the modification, kahit yung dalawa po na modification na sinasabi, Madam Speaker. Yun, Madam Speaker, ibig sabihin, kahit sa right-of-way, in aid of the infrastructure pa rin yun, Madam Speaker. So, Madam Speaker, simple lang naman po yung tinanong ko kanina, kung pwedeng nasa discretion ng Presidente kung saan ilalagay yung pondo sa ilalim ng unprogrammed appropriations. So, again, Madam Speaker, Your Honor, klaro naman po sa guidelines ng ating release ng UA yung sistema ng pag-release at wala naman pong nakasaad dito na nasa kamay po ng Presidente ang pag-release. So, at so far, kitang-kita naman po sa sistema ng pag-release at nasusunod naman po ayon sa kung ano ang nakasaad dito sa GAA. Madam Speaker, Your Honor. Yes, thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, first of all, ang gusto po sana namin sa halip na nasa UA,
dapat nasa regular item dapat yung personal benefits and budget para sa public health emergency benefits and allowances para sa healthcare at non-healthcare workers na binabanggit kanina. At kahit yung social pension for indigent senior citizen, dapat po hindi yun nilalagay sa unprogrammed appropriations, Madam Chair, no? Madam Speaker. And lastly, Madam Speaker, sa discretion ng President kung saan ilalagay ang pondo sa ilalim ng UA, tingin po namin pwedeng manipulahin yung unprogrammed funds para magkaroon ng dagdag source, no, nang pwedeng masabi na ito yung pinapaboran niya, Madam Speaker. So maaaring ilagay sa infrastruktura para pondohan ang kanyang Build Better More, the President, kung ganon, Madam Speaker, sa tingin namin, isa itong presidential pork, Madam Speaker. Now, my second set of questions, Madam Speaker. Madam Speaker, before you proceed, Yes, yes. if I may, idadagdag ko na lang po na maliwanag naman po na nagruling na po ang ating Supreme Court sa Bellica versus DBM ng 2014 na hindi po pork ang unprogrammed appropriations, unprogrammed appropriations ay hindi po pork. Ito po, malinaw po na constitutional. Siya po ay sumasang-ayon po sa sistema ng line item at sumusunod po sa sufficiency at completeness test. Kaya nagruling ang Supreme Court, constitutional po, hindi po siya pork. Thank you, Madam Speaker. In the first place, Madam Speaker, ito po yung kina-question namin dito. The order of priority may be modified, particularly sa provision ng Special Provision number 1. So, Madam Speaker, sa tingin namin yan ang pwedeng imanipula, no, in favor of those who are sitting right now, no, at nakakapag-decide dito sa mga ito. Anyway, Madam Speaker, sa second set of question ko, this is about infrastructure spending pa rin, Madam Speaker. Ipinagmamalaki ng administrasyon na may 5,521 flood control projects itong natapos mula 2022 to 2024. At may ongoing pa ngayon na 5,000 plus, Madam Speaker. Pero tuloy-tuloy ang pagbaha dito sa ating bansa. Kasama po yan sa speech ninyo, Madam Speaker. Anyari sa mga flood control projects na ito. Mula 2022 hanggang 2024, nagpondo ang DPWH ng lampas 500 billion para sa flood management program nito, Madam Speaker. Well, alam natin na nagkaroon ng isang master plan for Metro Manila na nilabas noong 2012. Pero kung titignan natin ngayon, kung nasaan na tayo pagdating sa plano na yan, ay marami doon na medyo hindi natupad. Nagkaroon ng paglihis doon sa original plan. Kaya tingin ko kailangan balikan at this point in time. I share your frustration, Your Honor, Madam Speaker. At tingin ko ang NEDA naman at this point in time ay nung kami ay nag-uusap, sila naman ay handa nilang balikan yan. And of course, siyempre sa ngayon ay binabantayan talaga natin ang mga flood control projects. Base din sa mga ibang hearings, katulad ng COA, ang isang major problem is yung mabagal na pag-implement. Kasama dyan ang delays at low fund use. Yan ang naalala ko sa ibang hearing. Kaya sa tingin ko baka kailangan natin tanungin yan sa DPWH. Pero pagdating dito sa DBCC, as an issue para sa DBCC, tingin ko yun ang dapat bantayan ng DBCC, yung pag-monitor ng master plan and at the same time yung pagkakaroon ng master plan para sa buong bansa. Kasi sa pagkakaalam ko,
meron lang na-adopt para sa Metro Manila. Pero pagdating para sa buong bansa, meron lang kasing river management plans para sa buong bansa. So meron tayong 18 river management plans, and for each of those, merong flood control chapter, kumbaga. Pero pag sinasabi mong isang buong master plan for flood control para sa isang bansa, sa ngayon wala pang ganon. So yan ang pwedeng tignan ng DBCC. May I remind the Honorable Brosas that you have 3 more minutes. Yes, thank you, Madam Speaker. Napaka-personal din sa akin ito kasi binabaha ako eh. Kaya kailangan ko itanong talaga, no? Kasi despite the DPWH flood management program from 2022, which amounts to 128 billion, tas 2023, 182 billion, 2024, 244 billion, talagang mapapatanong ka, Madam Speaker. Kasi bumabaha talaga ng todo-todo sa NCR, Madam Speaker. So, walang nangyari dun sa mga pondo na yun, seemingly. Anyway, Madam Speaker, bago po ako, 3 minutes na lang, Madam Speaker, pwede bang mag-extend siya? Appeal naman, Madam Speaker. Akala Be ko given sabi, 3 minutes. Madam Speaker, akala ko sabi mo, appear, kasi pareho tayong binabaha. Appeal kay Madam Speaker natin. Madam Speaker, meron ng DPWH na Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps, or SIPAG, at Basic Infrastructure Program, BIP. Basically, under these programs, projects, it would include constructing roads, flood management, bridges, and even multipurpose buildings. May existing programs na ang DPWH hinggil sa road construction, flood management, at constructing bridges. Para saan pa itong SIPAG at BIP, Madam Speaker? Ang SIPAG, okay, meron tayong SIPAG flood mitigation structures, protecting public infrastructure facilities. This is for 2024, Madam Speaker, 40.52 billion. And for basic infrastructure program, which would include multipurpose buildings and facilities to support social services, ito naman po ay 57.69 billion. Madam Speaker, very alarming ito, no? Nakita natin na doble-doble yung proyekto ng DPWH na pinopondohan ng napakalaki. What's the point of having multiple programs with the same objectives? Para siyang pare-pareho, Madam Speaker. Okay, so Madam Speaker, sorry, I stand corrected. Yun pong nabanggit ko po na numero kanina, ay yun pala po ay changes. So ang total proposed under SIPAG for 2025 is is 897.6 million. And for basic infrastructure program, which would include evacuation centers na kailangan natin ng mga binabaha, Your Honor, 184 million. So, itong mga facilities na to ay masasabi natin naman na very useful, lalong-lalo na sa mga binabahang mga lugar. Madam Speaker, Your Honor. Madam Speaker, siguro yung mga multiple programs, no? Kaya ang tingin po natin may pare-pareho dito. And Madam Speaker, can I request specifically for the accomplishment report of SIPAG and BIP, Madam Speaker?
Yes, Madam Speaker, we will submit. Yes, thank you, Madam Speaker. Today, Madam Speaker, no? Yes Kasi po. kumpleto naman na yan. Thank you, Madam Speaker. That's the last of my questions sa DBCC. Madam Speaker, yung ibang questions sa NEDA at saka sa DOF pa. Thank you very much, Madam Speaker. Thank you.